Bang Ilonggo. Please subscribe Subscribe and like. and share. Naku po mga kababayan, ito ang pinakaayaw ng mga anti-Marcos na ginawa ngayon ni PBBM. Grabe talaga, no? Only si PBBM lang ang nakagawa nito mga kababayan. Ilang presidente na ang nagdaan, si PBBM lang ang nakagawa nito na nakapagbayad ng utang ng Pilipinas. Mga kababayan, no? Simula sa maupo po si PBBM, taon-taon po, sa 3 taon niya, 3 bisis na rin po siya nakapagbayad ng utang natin, mga kababayan. So ngayon lang po, sa kalahating taon pa lang, ngayong 2024, muli pong nagbayad ang gobyerno sa utang ng Pilipinas, mga kababayan. Ito ba yung sinasabi nilang bangag, adik, walang nagagawa sa Pilipinas? 'Di ba? Only PBBM lang ang nakagawa niyan, mga kababayan. Ano kaya masasabi ng mga anti-Marcos at mga didilis dito na naninira ngayon kay PBBM na wala daw manong ginagawa ang ating mahal na Pangulo? Pero ano ito mga kababayan? Kung walang ginagawa ang ating mahal na Pangulo, bakit nakapagbayad ito ng utang ng Pilipinas? Nakakapagbayad ng utang. Tapos sasabihin nyo walang ginagawa ang ating mahal na Pangulo. Paano kasi mga kababayan? Pag galit ka, kahit nakikita mo nang may nagagawa ho si PBBM, mali pa rin sa'yo yan, hindi pa rin yan. Hindi pa rin sapat sa'yo, kahit may nagagawa naman talaga. Biruin nyo mga kababayan dahil din yan sa mga mayayaman negosyante sa iba't ibang mga bansa na pumapasok dito sa Pilipinas. Biruin nyo yan mga kababayan, nakakuha tayo ng 1.15 trillion mga kababayan na investment sa iba't ibang mga bansa ng mga mayayaman negosyante na nag-invest dito sa atin. Ayaw nyo ba yan? Kalahating taon pa lang yan mga kababayan inaasahan pa na mas tataas pa dyan sa katapusan ng taong 2024 mga kababayan. 'Di ba? Ayaw ng mga anti-Marcos yan mga kababayan kasi siyempre mga kababayan may inggit sila sa ginagawa ni PBBM. Si Bruin sino bang presidente sa 3 taon niya 3 bisis na rin nakakapagbayad ng utang mga kababayan? Ilan ba naman yung iniwang utang ni ni Pangulong Duterte, 'di ba? 13 trillion mga kababayan. 'Di ba? Tumaas pa yung dollars ngayon. Kaya tumaas din ang utang ng Pilipinas. 'Di ba? Ayaw nyo dito maniwala. I-research nyo para mas may alam kayo. Kasi kung ipapakita ko lang yan, baka sabihin nyo gawa-gawa, Yan, tingnan nyo dyan sa screen. Yan, binayarang utang ng Pilipinas umakyat sa 30% na unang bahagi ng taon. 'Di ba? Sa unang bahagi ng taon. So mula January hanggang June, ang binayaran na utang, mga kababayan, ay nasa 30%. Grabe, Grabe talaga si PBBM. Bangag pa yan. Adik pa yan. Sabi ng mga anti-Marcos na mga didiles. 'Di ba? Ayon dito, umakyat sa 1.28 trillion ang nabayarang utang ng gobyerno mula January to June 2024. Wow! Grabe mga kababayan. 'Di ba? Kasi alam niyo po si PBBM tahimik. Tahimik si PBBM pero gumagawa ng paraan. Gumagawa ng solusyon kung paano makakabangon muli ang bansa sa pagkalubog nito. 'Di ba? Gumagawa siya ng paraan, kumbaga ang taong tahimik, may malalim iniisip 'yan. Pero yung taong maingay ngayon ay wala talagang laman ng utak 'yan, mga kababayan. Puro lang paninira ang ginagawa 'yan. Pero wala talagang magagawa sa bansa natin 'yan. Pero yung taong tahimik, mga kababayan, naniniwala ako dun, mahaba at malalim ang laman ng isip niyan, mga kababayan. Diba?
laging sinasabi ng ating mahal na Pangulo, sabay-sabay tayong aahon muli. Oh, inggit na naman yung mga didilis dyan. Ano ba yan, tropa? Ano ba yan ang sinasabi mo? Fake news ka na naman. Oh, this. Research nyo, tapos kasuhan nyo yung naglabas ng impormasyon nito. Sinare ko lang sa inyo para alam nyo rin. Oh, sensya na kayo, mainit dito ah. Oh, ito pa. Ayon naman sa Bureau of Treasury, payment ay nasa 1.283 trillion na mas mataas sa 35% mula sa 900 billion sa parehas na buwan noong nakarang taon. So nakarang taon pala 900 billion no ang naibayad na utang. So ngayon mas mataas mga kababayan. Grabe no. Kaya believe talaga ako sa ating mahal na Pangulo, talagang tahimik lang pero may maibubuga. Hindi katulad ng iba dyan, puro lang ingay, puro rally. Wala naman palang maibubuga yan, yung pinagmamalaki ninyo. Ha? Tapos sasabihin nyo ang ating mahal na Pangulo walang nagagawa, puro lang kuda. Ano ito? Nagawa niya ba dati ito? Oh, nagawa niya. Vice President ever, sinasabi nila. Oo nga, Vice President. Sino ba naman nakapag-break ng record na 7 trillion ang inutang ng Pilipinas nung siya ay nakaupo? Talagang break na break yung record. Umabot lang naman sa 10 trillion ata, mga kababayan, yung utang na iniwan kay PBBM. Talagang break na break niya ang record, mga kababayan. Di ba? Tama? Ano kaya sasabihin ng mga DDS dito, no? Grabe mga kababayan, believe ako talaga sa ating mahal na Pangulo kasi alam niyo po mga kababayan, talagang ano siya iniisip niya kung paano kikita ang Pilipinas. Iniisip niya kung paano makakaahon muli ang bansa natin. Katulad yan mga kababayan, isa sa mga paraan niya yung paglalakbay, yung pagpunta niya sa ibang mga bansa. Alam niyo, grabe no, magaling si PBBM sa mga sales stock. Nasi-sales stock yung mga mayayaman negosyante na mag-invest dito sa bansa natin. Yun na yun. Ito na yun mga kababayan. Kumbaga, bumubunga na ang bawat lakad ni PBBM. Nagkakaroon na ng resulta. Diba? Tapos sasabihin nila, puro lakad, wala naman daw nagagawa. Kasi hindi nila naintindihan yon, mga kababayan. Ang naintindihan lang nila, focus lang tayo sa China, mga kababayan. Ipagkasundo na lang natin ang China, wala naman tayong laban dyan. Diba? Ano ba sabi ni Idol Ruben Padilla? Makikasundo na lang tayo sa China at makikipaghati na lang tayo kasi wala naman tayong pangbutas dyan sa West Philippine Sea. Grabe talaga, no? Ako kahit kailan mga kababayan, hindi ako makikipagkasundo sa China pagdating dyan sa West Philippine Sea. Alam nyo kung bakit mga kababayan? Gugulangan tayo ng China. Bakit? Akala nyo makikihati ang China sa atin? Mga kababayan, hindi. Maaari pang Amerika. Kasi sigurado bago nila dalhin sa kanila, makikita natin dadaan dito. Pero yung China mga kababayan, napakalapit lang sa kanila eh. Malay mo ba, mga kababayan, kung inuuwi nila doon sa kanila, sa bahay nila, mga nakukuha nila dyan sa West Philippine Sea, makikihati tayo. Yung hahatiin na lang sa atin, hindi mo pala alam, mas marami na pala yung kinuha nila kasi sa atin. Kaya ang sabi ni Idol Robin Padilla, nako, sa akin yun. Yung sinasabi niya na makipaghati na lang tayo sa China kasi wala naman daw tayong pangbutas diyan at wala naman tayong laban sa China. Kalukuhan talaga, oo. Paano kasi maka-China kayo? Kaya ganun. Ang laki man ng utang mga kababayan dahil sa patuloy na ginagawa ngayon ni PBBM at sa patuloy na pagpasok ng mga investors dito sa bansa natin, unti-unti na ho natin nababayaran yung utang ng Pilipinas. Grabe talaga, no? Ganyan, no? Dapat ang presidente, isang presidente, marunong tumingin kung paano niya, no, paano kumita ang Pilipinas, no? Marunong tumingin, no, kung paano niya matutulungan ang mga Pilipino, tulad yan mga kababayan, di ba?
May mga investment na pumapasok sa bansa natin. O, ano ngayon yan mga kababayan? Kikita ang Pilipinas, magkakaroon pa ng sapat na trabaho ang mga Pilipino. Diyan magaling ang ating mahal na Pangulo. 'Di ba? Oh, ayaw nyo na naman yan. Kasi sasabihin nyo, bangag naman adik yan. Pero yung mga sinasabing idolo nyo, nagawa ba yan? Wala. Hindi nila nagawa yan. Kaya ngayon, ngawa sila ng ngawa. Kasi only PBBM lang ang nakagawa yan. Nako, inggit na yan mga kaibigan. Ipikit na lang natin yan kasi masama yan. Hanggang 2028 pa yan. Nakakamatay yan. Ayan. So yun po mga kababayan, maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Thank you at magandang araw po.